Nandito pala tayo ngayon sa bayan ng Rodriguez, Montalban, Rizal. Dumadaan nga pala tayo ngayon sa tulay ng Barangay San Jose. Kwento ko nga pala sa inyo yung kwento ni Aling Marites na dati palang baryo ng San Mateo ang bayan ng Montalban. Lumang tawag dito noong araw ay Balete dahil sa daming punong balete sa lugar ng Montalban. Dumadalo yung ilog Montalban na pinagkukunan noon ng pagkain at malinis ng inumin na tubig. Napapalibutan pala ang bayan na ito ng mga kabundukan. Ang pangalang Montalban pala ay hango sa Spanish word na monte o ang ibig sabihin nito ay bundok. Naging Rodriguez daw ang pangalan ng Montalban noong 1982 sa pag-approve ng batasang pambansa na isunod ito sa pangalan ng dating gobernador, mayor, congressman at senate president na si Don Eulogio Amang Rodriguez Sr. na pinangalan din sa highway na dinadaanan ko ngayon, ang Rodriguez Highway. Ang kaso, nakasanayan na ng mga residente ang pangalang Montalban. Tumagal ng halos 40 years ang pangalan na Rodriguez Rizal. Pero noong taong 2022, naibalik ito sa pangalang Montalban na bagamat di agad na pirmahan ni dating presidenteng Rodrigo Duterte, naging epektibo naman ang pagbabalik sa dating pangalan ng Montalban. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just... May makikita pala tayo dito ngayon sa mga gilid na kalsada na naglalaki ang mga truck dahil marami nga ditong mga quarry sites. Binabaybay ko pala ngayon ang kalsada sa may barangay San Rafael. Dito nga ako ngayon pupunta sa may Wawa Dam. You can do some more. Push past, start a pain, and you'll find a door. Open it up, and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Huminto nga ako dito sa pagdadrive dahil ang ganda ng tanawin dito. Dito nga ako nagpa-picture dahil mukhang ito yung spot nila para sa magandang kuha. Salamat nga pala sa magandang kuha ni Manong Fishbowl Vendor. Bumili naman ako sa kanya para masuklihan ko naman yung oras na nilaan niya. Ang ganda pala ditong mag-drive dahil walang ka-traffic dito at wala kang kaagaw sa kalsada. Masosolo mo yung kalsada talaga. Doble ingat rin, madulas ang kalsada dahil sa pag-uulan. At ito nga't nakarating na tayo dito sa welcome art ng Wawa Dam. Pagkababa nga natin ay may nakita tayong LGU building dito. Sila pala ang nangangalaga ng peace and order ng lugar. Sa kabila pala ay may malawak na parking lot para sa mga turista. Kaliwat kanan rin pala ang mga maliliit na negosyo rito kagaya na lamang ng ukayan, ang paborito ng lahat ng mga street foods at iba't iba pang mga paninda ng mga lokal dito. Nakikita pala natin sa harapan ngayon ang dalawang bundok, ang Mount Pamitinan at Mount Binakayan. Actually, Montalban Trilogy silang tatlo. Kabilang dito yung Mount Hapon ng Banoy, kaya lang hindi ko alam kung saan yun. Iniwan ko pala yung electric scooter ko sa parking lot. Nagbayad lang ako ng 20 pesos. Kasi hindi po nakapo yung tubig dito, no? Pag malakas ang ulan. Hindi. Ito nga at may mahigpit na paalala ang local government para sa mga gustong bumisita rito. Sa paligid pala ng daan ay may makikita kayong mga taga rito na nagbebenta ng iba't ibang produkto. Ikwinento pala ni Aling Marites na kaya pala mura ang kanilang paninda ay dahil na rin sa inaangkat nila ito mula sa mga naninirahan sa kabundukan. Suportahan pala natin ang mga local vendor na may maliliit na negosyo dahil nagtitinda sila para mabuhay, hindi para magpayaman. Dahil hindi naman sila pinanganak na anak ng mga politiko at kontraktor na asa sa pera ng taong bayan. May nakita rin pala ako ditong binibenta na sariwang susong Pilipit. Napakasarap nga nito gataan. Diyan nyo rin tinuuli. Meron din ditong binibentang sariwang talbos ng pako. At may nakita rin pala ako ditong maliliit na alimango. Kung tawagin pala sa Bicol to ay ugama. Higit pala na mababa ang bentahan dito sapagkat sa paligid lang daw ito kinukuha o hinuhuli. Napakarami rin pala ditong mga saging na saba. Nagulat nga ako pagtingin ko sa presyo, 20 pesos lang per kilo. Pagdating nito sa palengke, 60 or 70 na ang kilo nito. First time ko nga dito makakita ng organic banana vinegar. Tinikman ko ito, maasim-asim dahil na rin siguro sa fermented banana ito. May nakita rin pala ako ditong K9 dog na ginagala ng kanyang amo. Mapapatingin ka na nga lang sa kagandahan nitong kabundukan ng Wawa Dam. Malamig-lamig pala rito at may mga pumapatak na tubig mula sa taas ng bundok. Kasama ni rin yung maliliit na droplets na tubig na bumabagsak mula dun sa Wawa Dam. May makikita rin pala tayo ditong landslide prone area na karatula na nagbibigay babala sa mga tao. Huwag sana tayong maulugan ng mga lupa. Kaya may warning sila. Pag naulugan tayo, hindi na tayo makakabalik ng Laguna. Sabi, ang lalaki ng bato.
Grabe yung ang lalaki ng bato. Uy, meron dito kung ako nakita. Ayun, oh. Ano kaya to? Ayun, oh. Ayaw kong pasukin, baka nandyan si Sadako. Isa lamang pala ito sa mga makabuluhang kuweba kung saan nananawagan si Andres Bonifacio para sa isang pulong kasama ang mga katipunero para sa KKK noong April 1895. Naganap dito ang kanilang unang sigaw para sa kalayaan ng Pilipinas. Grabe yung mga bato. Mula rito maririnig na natin yung yung lagaslas ng tubig. Oh, sobrang lakas yung tubig dito. Mahulog ka dyan, sigurado patay ka. Ayan, oh. Dadaan na pala tayo dito sa Japanese Tunnel kung saan dito tayo magbabayad para sa environmental fee or entrance fee. May bayad po? Magkano po ang entrance? 20. Magkano po? 20 lang po. 20. Ito 20 pesos pala yung entrance dito. That's it. Na tayo dito sa malapit na tayo dun sa pinakatuktok ng Wawa Dam. Ayan. Maririnig na natin yung yung lagaslas ng tubig. Sobrang lakas talaga. Tapos dito parang may pag. Ang ganda. Wow. Super. Ganda, oh. Okay, pause lang. Wow, grabe. Ganda, para ka nasa ibang planeta. Malapit na pala tayo dito sa entrada ng Wawa Dam. Itinayo pala ito noong 1904 sa panahon ng mga Amerikano at nag-operate noong 1909 at isinara noong 1968 nang magsimulang mag-operate ang Angat Dam sa Bulacan. Ito nga pala't dinadaanan natin yung Japanese Tunnel noon. Dito naganap ang pag-agaw sa dam ng Wawa mula sa Shimbo Group ng Imperial Japanese Army na kumukontrol sa kabundukan ng Sierra Madre noon. Hawak ito ng mga Hapones upang pigilan nila ang pagsulong ng mga sundalong Amerikano. Andito na pala tayo ngayon sa Wawa Dam Ruins. Tuwing summer nga o Holy Week, makikita natin sa baba nito ang mga cottage. Pero sa mga panahon ng tag-ulan naman, tinatanggal nilang cottage kasi masisira ito pag bumulusok yung tubig mula sa kabundukan. Ito nga yung tinatawag nilang ang bintana. Dito nagpapapicture yung mga turista kasi ang ganda nga naman talaga ng view. May mga makikita rin pala tayo dito mga tinda ng mga burloloy. Sariling gawa ito ng mga taga rito. Iba't ibang design ng porselas at kwintas nga nagawa sa beach ang mabibili rito. May mga kainan rin pala sa paligid. At ito nga napabili tayo ng isa at pina-engrave natin kay ate ng pangalan natin. Thank you, te. At ito nga para sa mga mahilig kumanta, may nakita nga pala ako ditong videokehan at nag-o-offer rin sila ng mga masasarap na pagkaing lokal. Kung mag-overnight stay pala kayo dito, nag-o-offer rin sila ng mga kwarto, may kuryente at may sariling banyo ito. Pagkakita ko nga sa Welcome to Parigusan ay inisip ko agad na Bicolanong may-ari nito kasi ang ibig sabihin ng Parigusan sa Tagalog ay paliguan. Sa baba nga nito ay may mga bangkero na nag-o-offer sa mga turista upang dalhin sila sa Upper Wawa Dam. Ilang kilometro nga rin ang layo bago makarating roon. 700 pesos pala ang boat rental para sa river cruise, kaya mas maigi kung marami kayo nang sa ganun ay mas makakatipid ka. Nababalot rin ng misteryo ang Wawa Dam. Base sa mga kwento ng mga taga rito, isang engkantada at reyna ng kabundukan raw na nagngangalang Pandora ang nangunguha ng buhay rito. Kadalasan, ang mga biktima niya ay mga panganay na lalaki. Kadalasan sa araw ng Holy Week na ikinakabit sa pagkawala at pagkamatay ng halos 40 katao mula pa noong 2007. Pag humuni raw ang kuwago ay tiyak may mamamatay. Ang unang biktima ni Pandora ay isa raw mangangahoy na naligaw. Nakita raw nito ang butas at sinundan na tagalan sa bundok hanggang sa nagkaanak ng puro 7 babaeng anak. Kaya 7 lalaki rin daw ang dapat kunin na alay.
May mga misteryosong pagpaparamdam di umano sa lugar na ito na posibleng dahilan ay ang naganap noong World War II na tinatawag rin na Battle of Wawa Dam na pumatay sa mga buhay ng humigit kumulang 300 Pilipino at mga Amerikano at halos 7,000 sundalo naman sa hanay ng mga Hapon. Ngunit walang nakatitiyak kung ano talaga ang sanhi ng mga pagkawala at pagkamatay ng mga turistang bumibisita rito sapagkat base sa mga eksperto, malakas ang current sa ilalim ng ilog at may malalaki at matatalas na bato na posibleng magiging dahilan ng pagkalunod. Sinasabihan naman ng mga lokal ang mga bumibisita na mag-ingat lalo na pag mataas ang tubig ng ilog. Dito nga sa dalawang bundok na ito nagsimula ang alamat ni Bernardo Carpio. Isinumpa ng Diyos at itinali sa pagitan ng dalawang bundok. Pag nagpupumilit daw siyang tumakas, nagdudulot daw ito ng lindol dahil sa kanyang lakas. Sa ibang bersyon naman ng mitolohiya, hinaharangan daw ni Bernardo Carpio ang dalawang bundok na mag-umpugan para di mabagsakan ang mga tao. Nakasabay ko nga rito si Kuya at nagkikwento siya tungkol dun sa tulay. Lagi nga raw siyang nandito kapag nai-stress siya sa city. May bit-bit nga pala siyang pasalubong para sa barkada niya dahil nakatira dito yung kaibigan niya dun sa may dulo. May nakita rin pala ako ditong mga namimingwit kasi lumalabas yung mga isda pag malabo ang tubig. May mga nag-o-offer din pala ditong mga camping site. Kagaya na lang nitong mga magkakaibigan siguro to, nakasakay sila sa bangka at magpapati dun sa kabilang dako kasi nandun yung camping site. Nag-o-offer pala sa murang halaga mga camping site dito. Sa mga gustong mag-overnight stay, hanapin nyo na lang online yung mga pages ng mga camping site dito. May nakita nga ako rito mga grupo ng kabataan na naglalangoyan. Mukhang marunong sila at sanay sa ganitong agos ng tubig. Mukhang hindi naman talaga sila malulunod. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt